Ang nakaraan. Sinubukan na ngang palabasin ni Jungwon ang Blue Spirit sapagkat ito nga ang master ng lolo ng Corpse Blood Valley leader, kaya't nabigla na lamang si Lee Jeom sa kanyang mga nakikita. At parehong-pareho sa description na ibinigay ng kanyang lolo ang itsura ng Blue Spirit, kaya't sa kanyang pagkagulat ay nanginginig-nginig pa nga ang kanyang mga kamay habang pinatanggal ang kanyang maskara, upang magbigay-pugay sa pagdating ng master ng Lunar Vein. At sa kasalukuyan na nga ay nakaluhod habang nakayuko ang Corpse Blood Valley leader, at siya ay gulat na gulat pa din sapagkat sa kanyang harapan ay nasaksihan na niya ang kanyang pinakamimiti na makita ang master ng Lunar Vein. Kaya't habang nakatingin ang Blue Spirit dito, ay nagsimula din naman siyang magpakilala ng dahan-dahan na mayroong paggalang. At sinasabi pa nga nito na siya ay si Lee Jeom at sa ngayon siya ang namamahala sa buong angkan ng Lee at siya ay nagagalak na makita ang master ng kanyang lolo na napakatagal na niyang hinihintay. At matapos na niya itong sabihin ay bigla din namang tumahimik ang buong silid at siya ay naghihintay na magsalita ang Blue Spirit. Ngunit tinitignan lang din naman siya nito at inuusisa pa nga ng Blue Spirit ang kanyang mga sasabihin sa Corpse Blood Valley leader. At hindi kalaunan ay napangiti na nga ang Blue Spirit sapagkat siya din ay nasisiyahan na mayroon pa din palang natitira na mga taga-sunod niya kahit matagal na itong namatay at nakakulong sa libro. Kaya't sa pagkakataong iyon din ay sinasabi ng Blue Spirit kay Jungwon na naniniwala ito na ang buong angkan ng Lee ay magpapatuloy pa din ang katapatan sa kanya kahit napakaraming panahon na nagdaan at siya ay nagagalak dito. Kaya't sa kanyang harapan din mismo ay ipinapamukha nito kay Jungwon na napakamaimpluwensya pa din ito, ngunit hinahayaan lang din naman ng ating bida ang nararamdaman ng Blue Spirit. At siya ay napapaisip na lamang na kung nagtitiwala pa ba ito sa mga tao, sa kabila ng pagiging masamang espiritu niya, at si Jungwon ay napapasabi na lang sa kanyang sarili na ang Blue Spirit ay masyadong mapagtiwala. Ngunit kahit gayon pa man ang desisyon nito, ay hindi din naman makapaniwala si Jungwon na ganito ang kinalabasan ng pagpapatawag sa kanya sa kwarto ng Corpse Blood Valley leader. At hindi niya inaasahan na ang angkan ng Lee ay makakaya pang ma-maintain ang kanilang katapatan sa kahit na 100 taon na ang nakalilipas, at ang kanyang inaakala ay makikita nito ang Blue Spirit na madidisappoint. Ngunit kahit ganito pa man ang nangyari ay masaya pa din naman ang ating bida. At ang mga kinalabasan ngayon ay pumapabor pa din naman sa kanya at mayroon na naman itong naiisip na magandang plano habang dinudukot niya ang dami na nasa kanyang damit. At habang nakayuko pa nga ang Corpse Blood Valley leader sa harapan ng Blue Spirit, ay unti-unti nitong itinaas ang manika at para bang mayroon siyang gagawin dito. At sa pagkakataong ito ay kinausap na nga ng Blue Spirit si Lee Jeom at kinakamusta niya ito. Na sa tinagal-tagal ng panahon ay nandito pa din sila na sinasamba siya kahit na ito ay espiritu na lamang. Ngunit bigla din namang mayroong narinig ang Blue Spirit na sinasabi ni Jungwon at sa ngayon nga ay binibigkas nito ang isa niyang ritual upang ikulong na naman ang Blue Spirit sa dami. At sa isang iglap lang ay nahigop na nga agad ang espiritu pabalik sa manika. At ito ang naisip na plano ni Jungwon upang mas lalo pang paglaruan ang pakiramdam ng Corpse Blood Valley leader at nang mas mapaniwala pa niya ito sa kung ano pa man ang gusto niyang sabihin. At sa laking gulat din naman ng leader ay nawala ng bigla sa kanyang harapan ang kanyang master at si Jungwon na lang ang nakikita sa silid. At sa loob nga ng dami ay galit na galit ang Blue Spirit at hindi niya nagugustuhan na siya ay ikinulong ng biglaan dito. At tinatawag pa nga niya si Jungwon na isang kupal at hindi pa niya nakakausap ang Corpse Blood Valley leader. Kaya't napapatanong na lang si Lee Jeom kay Jungwon kung nasaan na ang kanyang master at kung ano ang nangyari dito. At dali-dali din naman siyang sinagot ng ating bida na lahat ng mga nakita ng Corpse Blood Valley leader at ang kanyang master ay nasa loob na ng katawan ni Jungwon. At sa sobrang pananabik ni Lee Jeom na makausap ang Blue Spirit ay nagmamakaawa pa nga ito kay Jungwon na palabasin niyang muli ang kanyang master. Ngunit sinagot din naman agad siya nito at sinasabi ni Jungwon na nasa harapan na ng Corpse Blood Valley leader ang babae. At nagulat din naman agad si Lee Jeom sa mga pinagsasabi ni Jungwon at para bang hindi siya makapaniwala na nasa harapan pa din niya ang kanyang master kahit hindi niya ito nakikita.
At kasabay din dito ay nagtataka din naman ang Blue Spirit kung ano ang gustong palabasin ni Jungwon, at kung ito ba ay isang parte din ng mga plano ni Jungwon upang pasunurin sa kanya ang Corpse Blood Valley leader. At sa patuloy niyang pagsasalita ni Jungwon ay pangiti-ngiti pa itong nagpapaalala kay Lijom na siya ay sinapian ng master nito at sa ngayon ay nasa loob ng kanyang katawan. At sa mga impormasyong ito na nalalaman ni Lijom ay hindi na lang din ito makakibo, sapagkat hindi niya alam kung maniniwala pa ba siya sa mga sinasabi ni Jungwon, ngunit nakita din naman niya ang kanyang master sa kanyang harapan at hindi imposibleng mangyari ang sinasabi ni Jungwon. At habang humihigop ng tsaa ang ating bida ay sinasabi nito sa kanyang sarili na kung ang Blue Spirit ay nagtitiwala agad sa taong ito ay kabaliktaran din naman ang kanyang nararamdaman. At mas makabubuti para sa kanya na gawin itong kanyang tauhan nang wala na siyang problemahin pa pagdating ng panahon at makakasigurado si Jungwon na hindi siya nito tatraidorin. Kaya't napangiti din naman ito at iniisip niya na ang mga planong kanyang nagawa ay mas magiging maganda pa nga kaysa sa kanyang inaasahan. At samantalahin niya ang pagiging tapat ng Corpse Blood Valley leader sa master ng Lunar Vein at ito ang Blue Spirit. At sa ngayon ay mayroon niyang ibinigay na papel si Jungwon kay Lijom at para bang sa loob nito ay merong importanteng impormasyon na ikakatuwa ng Corpse Blood Valley leader. Kaya't napapatanong na lang din si Lijom kung ano itong mga nakasulat sa papel, at bigla din naman agad siyang sinagot ni Jungwon na iyan ang kumpletong teknik. At napapaisip na lang din ito kung ano ang kanyang ibig sabihin at naalala pa niya ang sinabi ng kanyang lolo, na gumawa sila ng isang teknik na tinatawag na Guiding Flame Arc kasama ng kanyang master, subalit hindi nila ito natapos sapagkat nagkaroon ng isang aksidente. At sa labis na pananabik ni Lijom ay nanginginig-ninig pa nga ang kanyang mga kamay habang binabasa ang napapaloob sa papel. At hindi niya inaasahan na ang napakatagal ng pinakamimiti ng kanilang angkan ay nasa kanyang kamay na mismo at hindi niya lubos maipaliwanag ang kanyang nadaramang kasiyahan. Ngunit bigla din naman itong napapaisip na kahit na nakasulat na ito ay napakahirap pa din namang matutunan, at kinakailangan niyang bugulin ang napakaraming oras para masundan ang mga proseso dito. Kaya't ang Corpse Blood Valley leader ay napapabilib na lamang kay Jungwon at nakumpleto niya ito ng napakadali lamang. Simula sa unang proseso nito na tinatawag na Diaphragm's Shoe Point hanggang sa pinakahuli na tinatawag din niyang Link with the Fairy Down Energy. Ngunit parang umaalma din naman ang Blue Spirit habang nasa loob ng dami sapagkat hindi naman madali ang kumpletuhin ang teknik na yon. At na-realize lamang niya na mayroon pang kulang sa Guiding Flame Arc noong siya ay mamatay at nang mabuksan din nito ang kanyang espiritual na mata. Kaya't sa lahat ng mga nangyayari ay medyo naiinis din naman ang Blue Spirit sapagkat hindi niya napigilang magsalita patungkol sa teknik na ito at sa kanyang naging pangako sa buong angkan ng Lee at ang kanyang relasyon sa mga ito. Kaya't dahil dito ay mas lalong maniniwala ang Corpse Blood Valley leader sa kung anuman ang mga gagawing plano ni Jungwon na sa katunayan ay ang gusto lang gawin ni Jungwon sa kanya ay gawin itong tau-tauhan. Ngunit sa pag-uusisa ni Lijom ay natagpuan niya na ang Guiding Flame Arc technique na nakasulat sa papel na ito ay para bang mayroong kulang. Kaya't sinagot din naman agad siya ng ating bida at sinabi ni Jungwon na tama nga ang kanyang mga sinabi at kulang pa nga ang mga isinulat nito. Kaya't nagtataka din naman ang Corpse Blood Valley leader kung bakit niya ito ginawa at pinaasa lang siya. Ngunit sinabi din naman agad ni Jungwon na talagang kumpleto na nga ang teknik, ngunit ayaw lang niyang ibigay ang lahat kay Lijom sapagkat siya lamang ay nag-inat at baka traidorin siya nito. Kaya't dagdag pa nga ni Jungwon na hindi posible na traidorin siya nito sapagkat nasa posisyon nga si Lijom bilang isang Corpse Blood Valley leader sapagkat nagmamadali itong makuha agad ang social status ng kanilang angkan. At nangangamba lang si Jungwon na baka isuplong siya nito sa Heaven Earth Association leader at mapadali ang kanyang promosyon. At sa mga sinabing ito ng ating bida ay para bang naiintindihan din naman ni Lijom ang pangamba nito. Kaya't sa ngayon ay napapaisip siya na kung ano ba ang magandang paraan upang mas magtiwala si Jungwon sa kanya. Kaya't naisip naman ni Lijom na ito na lang ang kanyang magagawa para mapatunayan na tapat siya sa Lunar Vein at gagawin niya ang lahat upang makuha lamang ang kumpletong Guiding Flame Arc technique.
At nagulat nga si Jungwon sapagkat bigla din namang napaluhod ang Corpse Blood Valley leader sa kanyang harapan. Ngunit medyo nag-aalangan pa din naman ang ating bida sa kung ano ang kanyang gagawin dito. At sinabi na nga ni Lee Jeom sa harapan ni Jungwon na ginagawa lang niya ang lahat ng ito sapagkat isinasaalang-alang niya ang kumpletong Guiding Flame Art Technique at ang kanyang katapatan sa Master ng Lunar Vein. At muli nga niyang iniyuko ang kanyang ulo at lumuhod sa harapan ni Jungwon, habang pasigaw pa ngang sinasabi na ibinibigay niya ang kanyang katapatan sa Master ng Lunar Vein, dahil napakabuti pa din ito sa kanya sa kabila ng pagiging espiritu. At ang Corpse Blood Valley leader ay naghihintay na tanggapin nito ang kanyang mga hinihiling, at sa isip pa din niya ngayon ay sinasapian lamang ng kanyang Master ang katawan ni Jungwon. At habang nangyayari ang lahat sa harapan ng Blue Spirit ay sinasabi din naman niya kay Jungwon na ganitong klaseng mga tao ang sumasamba sa Lunar Vein. Kaya't huwag na niya itong pagdududahan pa sapagkat mapapagkatiwalaan naman ang buong angkan ng Lee. At naiintindihan din naman ng Blue Spirit kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito sapagkat hindi pa niya lubos na pinagkakatiwalaan si Lee Jeom sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalahati sa nakumpletong teknik. At kahit na yun pa man ang kanyang nararamdaman ay buo din naman na ang tiwala ng Blue Spirit kay Lee Jeom. At dagdag pa nga ng espiritu na kahit naiintindihan niya ang mga plano ni Jungwon ay wala din naman na siyang sasabihin pa. Ngunit kung mayroon din namang masamang plano si Jungwon sa buong angkan ng Lee ay wala siyang maaasahan na tulong galing sa Blue Spirit. At habang patuloy pa ngang iniisip ni Jungwon ang kanyang mga hakbang na gagawin, ay bigla din namang nagsalita ang Corpse Blood Valley leader na mayroong paggalang at tinatanong nito ang lahat ng mga nangyari sa Great Battle of Huning. Kaya't sa mga naririnig ni Jungwon ay bigla siyang napaisip kung ano ba ang Great Battle of Huning na ito. At ngayon pa lang din naman niya narinig ang mga katagang iyon na sinabi ng Corpse Blood Valley leader. At dagdag pa nga ni Lee Jeom na 100 taon na ang nakalilipas ay na-frame up ang kanyang master, at itinuring pa nga itong traitor ng mga tao na nagdahilan ng kanyang pagkamatay. At sa ngayon ay gustong malaman ng Corpse Blood Valley leader kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa mga panahong iyon. Kaya't sa ngayon ay napatingin din naman si Jungwon sa Blue Spirit at para bang naghihintay siya na sabihin nito kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Ngunit para bang naiinis pa din naman ang Blue Spirit at sinasabi nito na huwag siyang titignan ng ganito ni Jungwon at siya na mismo ang humanap ng kasagutan. Tutal ay nagpapanggap naman siya na nasapian lang ng Blue Spirit. At dagdag pa nga ng espiritu na hindi niya sasabihin ang mga nangyari noon at wala nang magagawa si Jungwon dito. O di kaya ay sabihin na lang ni Jungwon ang totoo na nagsisinungaling lang ito kay Lee Jeom na siya ay nasapian at palabasin niyang muli ang Blue Spirit para makapag-usap pa sila ng Corpse Blood Valley leader ng masinsinan. Ngunit habang nagsasalita pa ang Blue Spirit ay tinanong din naman ni Jungwon si Lee Jeom kung ano pa ang kanyang mga nalalaman patungkol sa araw na yon, kaya't nabibigla din naman ang Blue Spirit sapagkat mautakan pa nga siya ni Jungwon. At sa ngayon ay sinasabi nga ng ating bida na gusto niyang malaman ang version ni Lee Jeom kung ano sa pagkakaalam niya ang ipinapakalat na nangyari ng Heaven-Earth Association. At hindi din naman makapaniwala ang Blue Spirit na ganito ang ginagawang taktika ni Jungwon para hindi siya madakip ni Lee Jeom na nagsisinungaling. At ang ginagawa ngayon ng ating bida ay tinatanong niya ito gamit din ang kanyang katanungan bago pa niya maisipan ang isasagot sa Corpse Blood Valley leader. At humingi din naman ng paumanhin si Lee Jeom sapagkat hindi din naman siya sigurado kung tama ba ang kanyang maikikwento kay Jungwon. At pangiti-ngiti lang din naman ang ating bida at sinasabi niya na wala namang problema kung ano lang ang kanyang nalalaman at papakinggan pa din siya ni Jungwon. Ngunit sa ngayon ay nagagalit naman na ang Blue Spirit at siya ay nagsisisigaw ngunit hindi din naman ito maririnig ni Lee Jeom sapagkat ang Blue Spirit ay nakakulong ngayon sa loob ng dami. At sa ngayon ay kinakausap niya nga ang Blue Spirit at sinasabi ni Jungwon na dapat ay nagsalita na lamang ito at sinabi sa kanya kung ano ang mga dahilan kung bakit ito namatay. Ngunit sa lubos na galit ng Blue Spirit ay mas nilakasan pa nga nito ang pagsisisigaw at pinipigilan niya si Jungwon na pagsalitain ang Corpse Blood Valley leader. Ngunit hindi din naman na mapipigilan si Jungwon at wala nang magagawa ang Blue Spirit kahit na ano pa ang pagsisisigaw na gawin nito.
At napapaisip na nga si Jungwon na sa mga nangyayari ngayon ay malalaman pa niya kung ano nga talaga ang totoong nakaraan ng Blue Spirit, at sa mga kaunti niyang nalalaman patungkol dito ay mapagtatagpi-tagpi na niya ang totoong buhay nito. At noong nabubuhay pa nga ang Blue Spirit ay tinagurian siyang leader ng Mon Division. At kasama na nga sa istorya niya ang buong Heaven-Earth Association. At kung papaano ito namatay at naging mapaghiganting masamang espiritu. At patuloy na ngang nagpaliwanag ang Corpse Blood Valley leader kung ano nga ba talaga ang mga nangyari na kanyang nalalaman, at ito nga ang ipinakakalat ng Heaven-Earth Association patungkol sa Blue Spirit. Ngunit sa ngayon ay galit na galit naman na ito kay Jungwon at hindi niya mapapayagan na malaman nito ang kanyang buhay, at sa sobrang galit nito ay naisipan nga ng Blue Spirit na simulan ng sirain ang kahoy na dami na ito. Ngunit habang sinisimulan din naman ni Lee Jeom ang kanyang pagkukwento, ay bigla din naman siyang nagulat, sapagkat mayroon itong naramdaman na kakaiba sa paligid at ito ay nagtataglay ng napakalakas na enerhiya. At ganoon din naman ang nararamdaman ni Jungwon, at siya ay nabibigla sapagkat mayroong nangyayari na hindi niya maipaliwanag. Kaya't biglang nagkaroon ng katahimikan sa silid, at ang dalawa ay biglang napalingon sa may bintana na kung saan nanggagaling ang kakaibang pangyayaring iyon. At kasabay din dito ay natigil ang nararamdamang galit ng Blue Spirit, sapagkat hindi din niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa labas. At habang tinitingnan ng Corpse Blood Valley leader kung saan yon nanggaling, ay para bang mayroon din namang hinuha si Jungwon kung ano ang mga nangyayari. Subalit habang patuloy na pinagmamasdan ni Lee Jeom ang paligid ay bigla itong nawala, at ang enerhiya na kanilang naramdaman ay tila ba normal lang na pangyayari sa lugar na ito. Kaya't unti-unti din naman nang isinara ng Corpse Blood Valley leader ang kanilang bintana, at baka mayroon lang na sumabog sa isang parte ng bundok, sabi pa nito. Ngunit bigla din namang tumayo si Jungwon sa kanyang kinaupuan at bigla itong nagsalita. Subalit sinasabi din naman ni Lee Jeom na wala lang iyon at huwag na siyang mag-aalala dahil bantay sarado ang lugar na ito. Ngunit habang patuloy pa ang pagsasalita ng Corpse Blood Valley leader, ay nanghingi din naman ng pabor si Jungwon kaya't hindi din naman nakatanggi si Lee Jeom sa pinapaniwalaan niyang kanyang master ngayon. At nagpaalam na nga si Jungwon na siya ay lalabas muna ng panandalian, dahil mayroon lamang siyang asikasuhin na isang importanteng bagay at babalik din naman agad ito. At sa kasalukuyan nga sa isang parte ng kabundukan sa Corpse Blood Valley, ay tumatagas nga ang napakaraming enerhiya na para bang mayroong ginagawang ritual. Ngunit makikita din naman na nandito na ang isang matanda kasama niya si Shaman Cho, at ang napakaraming enerhiya na ito ay nanggagaling nga sa batang espiritu na si Soha na isang pamilyar ni Jungwon. At hindi nga siya makagalaw sa ngayon sapagkat napakalakas ng kapangyarihan ng matanda, at wala siyang kalaban-laban dahil hindi kakayanin ni Soha ang napakalaking agwat ng kanilang level. At sinasabi nga ng matandang magician na tama nga ang kanyang hinala sa lugar na ito, habang patuloy pa din niyang pinipigilan ang paggalaw ng batang espiritu. At dagdag pa nga itong nagsasalita na nandito lang pala ang kanyang inaalagaan sa matagal na panahon, at pinangalanan pa nga niya ang batang espiritu bilang insect poison.